matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload. Try natin ngayon kung makakahuli tayo. Of course, dito ulit tayo sa may Morgie Island. Ayan. So time check is around 8:32 in the morning. So medyo windy siya, mahangin. Yes, wind kasi. Try natin kung makakahuli tayo. Kasama ko si Dungdung. Start kami dito sa okay, let's go. First time ulit natin makakadive. Sana pagpalain tayo ng puong may kapal at gabayan sa ating mga ginagawa. Let's go. Okay, good morning everyone, and welcome back to our channel. This is Dude Sparrow TV. Okay, samantalahin natin ng linaw ng ating kapaligiran. Ito ay ang Morgie Island, at talagang sinasabi ko sa inyong bihira lang talaga magkaroon ng paglinaw dito dahil nga sa current. Siyempre sa ating unang dive, kailangan may mahuli tayo. Bago tayo pumunta doon sa may kabilang part ng Morgie Island ay naglulud agad ako just to make sure na makaredy ako in case na may dumaang isda. So sa akin naman mga dudes ay sa unang tira dapat ay tamaan natin. Otherwise pag hindi tayo tumama sa unang tira ay madidisappoint tayo, kasi ilang bis na nangyari sa akin na unang tira ko at halos maghapon talaga mga dudes ay malas at wala tayong nahuli. Ito ang ating first dive. Exercise na rin ng ating lungs. Kahit hindi malaking mga dudes, kahit maliit lang, basta tatamaan natin at makukuha natin, ay malaking bagay na para sa akin. Kagaya nito. Ito may maliit na saging-saging dito sa unahan. Actually hindi ko naman siya sa natitirahin, kaso nga lang ay dahil nga kailangan makatama tayo ng unang tira. Ayun, napakagandang tama mga dudes. Gitik kung tatawagin. Huli ang saging-saging. Hindi ko na masyado nabidyohan niya kasi sa unang tira pa lang naman yan eh. Sana sa mga susunod ay may mahuli pa rin tayo. Ito nga ang ating pangalawang dive mga dudes. Dito na ako sa may part ng malalim sa may Morgie Island. Dito sa may creek na to, madalas kong ginagawa ng pag-ambush dahil nga magandang position ito para makapag-ambush ng mga pelagic kung may dung dadaan. At eto, medyo murky yung ating tubig, medyo hindi maganda ang ating visibility. At wala rin ako napapansing mga agos dito mga dudes, pero kailangan ko mag-ambush. Kasi kung hindi, wala tayong mahuhuli. Sana nga lang makarami tayo ngayong araw dahil ito ang unang labas natin. Dahil nga sa lakas ng amihan. Mahangin pa rin pero subukan natin kung makakahuli tayo. At dito nagtagal ako ng ilang segundo pa, pero nung mapansin ko na wala talagang lumalapit at walang agos, hindi masyadong active yung mga isda, kailangan natin bumalik sa taas para makarecover ng ating lungs at makasagawa ulit ng panibagong pagsisid. Ito sana titirahin ko na yung maliliit na tong pelagic, pero hindi pa sila good enough size kaya hinayaan ko na lang muna. Baka sa susunod na pagsisid natin ay may mahuli na tayo. At ito rin ang masasabi ko sa aking mga kapwa espero, bago kayo sumisid ng malalim, i-make sure na naka-exercise kayo ng husto ng inyong mga lungs. At syempre kailangan panatag kayo at maganda ang kondisyon para iwas na rin aberya. Ito sa ating susunod na pagsisid mga dudes ay nagpaunahan lang ako ng konti. Sa may creek pa rin. Dito naman madalas naming pag-ambushan din ng areang ito. Pero syempre ako lang mag-isa dito kaya hindi ko masyado iniikot dahil ayaw ko mabulabog yung mga isda. Dito nga, nagantabay ako at nag-fish call ng konti. Tinitinan ko sa aking paligid kung mayroong lalapit na mga pelagic. At sana naman makahuli na rin tayo dahil lagi na lang tayo nagpapailalim pero wala tayong nakikita. Nagdagal pa ako ng ilang segundo mga dudes dahil nag-aakala na may lalapit pero ganun pa rin. Wala pa rin. Ika nga magtiyaga para may mahuling isda. Kung wala tayong makita, balik muna sa ibabaw at makapagpahinga.
upang makapagsagawa ulit ng panibagong pagtira. Dito nga mga dudes, dahil medyo malalim-lalim na yung area, pag umaangat ako sa taas ay nagpapahinga talaga ako ng 2 to 3 minutes bago ako bumalik sa ilalim para naman makapag-ambush ako ng maganda. Dahil nga sinamantala ko ang area na to. Dahil dito kalimitan talagang malakas yung current at agos. Sa ngayon wala pang current, kaya siguro wala pa masyadong active na mga isda na naglalaro sa current, kaya siguro na hindi pa sila lumalapit kasi nga hindi pa masyadong malakas ang agos. Dito bumaba ulit ako mga dudes. Bumalik ako sa kung saan ko nag-ambush kanina sa unang pag-ambush. At ito nakikita nyo may mga bit na mga dudes. Ito yung magandang sinyalis, ibig sabihin nagkakaroon na ng agos. Dito bumaba ako ng konti at sana naman makahuli na tayo dahil kanina pa tayo naglalangoy-langoy at nagsisisi dito sa ilalim ng karagatan. At dito naghintay ako ng punting segundo at ito, may napansin ako na rin na yellowtail snapper or Spanish flag snapper. Ayan, malapit siya at ayun, napakagandang pagtira. Hindi na siya masyadong kalakihan mga dudes, pero dahil nga pang ulam ang ating target ngayong araw, ngayon kung pagpapalain ay pwede tayo magbenta. Pero sa ngayon, isecure muna natin yung ating yellow Spanish flag snapper o saging-saging. Alam nyo ba mga dudes, isang trivia lang dito sa may Morgie Island. Itong area na sinisisiran ko, ayon sa mga matatanda dati, napakaraming mga tree valley dito. Yung tinatawag natin Big Eye Tree Valley. Kaya nga lang, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Ito ay ginamitan ng dinamita ng mga taga-isla kaya nawala yung mga tree valley natin dito. Pero ganun pa man, sana makahuli pa rin tayo. Pero kung sakali no, naabutan natin na may mga tree valley dito, marami tayong mahuhuli. At dito bumaba ulit ako sa may kabila. Sa may kabilang part lang ng bato na to kung saan nagsisid ako ng pangalawa. Etong area na to ay talagang masasabi kong napakasarap ambusan. Kaya lang medyo nakakatakot nga dahil nga tinatawag namin itong siwang. O na, parang may pakurbadang arko na mayroong kuiba sa ilalim. Pero hindi naman kalaliman yung kuiba, mababaw lang naman. Pero ayon sa kwento dati ng mga matatanda ulit, dito daw ay may mga kugtong na malalaki. Pero wala naman tayo nakita. At dito nag-ambush ako ng konti. Meron ako napansin na lumapit sa atin. Pero hindi ko maaninag kaya hindi ko na lang muna tinira dahil baka parrot fish ang ating matira. Kasi may mga parrot fish yan sa harapan mga dudes, pero sana lang hindi natin tamaan. At dahil wala nga tayo nakita, ito bumalik ulit tayo sa ilalim. Dito nga bumalik ako sa unahan lang kung saan ako nag-ambush ng una. Ganun lang naman ginagawa ko mga dudes. Bumabalik sa kabila, pag wala dito, pumupunta sa kabila. Kasi nga hindi nabubulabog yung area dahil mag-isa na ako. Nung pababa na ako dito mga dudes, may napansin akong nakaharap sa akin. Eto siya. Ayan, malapit lang mga dudes, sa harapan lang mismo. Ayan. Ayan mismo, ang laki na niyan mga dudes. Yan ay tinatawag na Chinaman fish. Yan yung juvenile pa lang siya. Maliit pa lang at meron siyang pahabang lawi sa ibabaw at ito na siya kapag malaki na, yung adult Chinaman fish. At lumalaki ito mga dudes hanggang 20 kilos. Pero dahil nga nabigla ako at nakaalis siya, pero pagdating ako sa likod, may nakita akong golden trevally, isa sa mga paborito nating isda. Kaya syempre, iniwanan ko muna ang Chinaman fish at ito, dito tayo nag-focus sa golden trevally. It's a good shot mga dudes. Talagang napakalakas ang golden trevally na to kapag hindi mo nagkaroon ng gitik o nasintido. Pero ganun pa man, sana naman mai-secure natin ang isdang ito. Eto pa, babaw ako, pinipilit ko magkaroon ng tension yung line para hindi niya maisabit sa bato yung ating pana. Kasi may posibilidad na masira o matanggal o lumaki ang sugat ng isda. Kaya ginagawa ko, paibabaw ako, nagkakaroon ako ng tension at hinihila ko siya paibabaw. Nung nandun ako sa ibabaw mga dudes, naantay ko siyang mapagod. Pagkatapos, saka ko siya hinihila daan-daan pataas. Kung may magtatanong sa iyo kung gaano nakalaki yung Chinaman fish na akin nakita, siguro mga dudes, tinatansya ko na sa 5 hanggang 8 kilo na yung isda ito. Dahil mas malaki pa dito sa golden trevally. Ito nga pala ang timbang ng golden trevally na ito ay umaabot ng halos 5 kilo. Ay kung napapansin nyo ay manipis yung katawan ng golden trevally at makapal ang Chinaman fish. At kung magtatanong din kayo bakit hindi mo tinira ang Chinaman fish, kasi nga mga dudes, hindi ko kabisado ang behavior nun at nagulat ako dahil unang kita ko pa lang sa ilalim. Pero good thing pa rin mga dudes, na-secure natin etong golden trevally. At alam nyo ba mga dudes, hindi halos kilala ng mga mamimili ko yun o yung mga customer natin yung Chinaman fish. Pero itong golden trevally, sure ako pag nilapag ko ito sa aking tindahan,
talagang pag-aagawan ito. Kaya ito ang aking pinili. Isang trivia ulit mga dudes, kung bakit tinawag na Morgie Island ang areang ito. Dahil sa pangalan pa lang, malalaman nyo na agad. Medyo nakakatakot, pero dahil nga, pinangalan ito dahil ito ang area na to ay tapunan ng mga patay dati. Dahil ang ating mga ninuno noon, kultura na nila ang maghagis ng mga patay na tao, galing sa Second World War siguro, sa loob ng mga kuweba. Kahit ini-explore to dati, habang nung wala pang archaeologist, bawat area o bawat kuweba ng lugar na ito ay mamakikitaan ng mga bungo. Tuloy tayo sa ating pagsisin mga dudes. Tigilan muna natin ang pagkwento tungkol sa Morgie Island. At least kahit paano nakapagbigay tayo sa inyo ng mga idea. Ngayon kung gusto niyo magtanong kung ano pang ibang story ng Morgie Island ito, mag-comment lang po sa baba para masagot natin. At syempre magtatanong din tayo sa mga taong malapit dito na nakatira sa Morgie Island. Dito naman bumaba ako sa area ito kung saan napahan ako ang Golden Tree Valley mga dudes. Dahil umaasa ako na babalik pa ang Chinaman fish. Dahil nga malaki na. At kung ibibigay sa akin, why not? Siyempre kukunin natin. Kunting ambush lang tayo dito mga dudes. Fish call. Kasi maganda mag fish call mga dudes kapag ganito ang visibility ng tubig. Hindi nakikita yung isda, pero pag nagkakaroon ka ng pag fish call sa kanila. Kasi madalas ang mga pelagic ay mataas ang kuryosidad. Kaya kunting fish call lang tayo dito. At kung wala naman lalapit ay babalik naman tayo sa taas. Dahil siyempre nga umaasa tayo na babalik pa yung Chinaman fish. Sayang din naman kasi mga dudes. Malaki. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Kung iniwan na kayo, huwag nyo nang hintayin bumalik. At dito, pagkatapos natin makapagpahinga ng 2 to 3 minutes, bumalik na tayo. Sa dating area pa rin. Kasi masarap nga magsagawa ng pag-ambush dito at napapansin ko na mayroon na tayong current na nararamdaman. So ibig sabihin, nagbabaka sakali tayo na mayroon ng isda. Dito nga pa ibaba ako sa dating spot pa rin. Medyo talaga may current na at medyo nahihirapan na akong i-maneuver ang ating pana. Pero dito, dahan-dahan lang kasi nga minsan may mga coral trout dito na malapit na hindi natin napapansin. Kagaya nito. Hindi ko alam na mas may malapit na pala na coral trout dito sa harapan natin. Ayan mga dudes, nakaharap sa atin at malaki na. Ngunit, eto ang aking pagtira mga dudes na sobrang excited ako. Naku, napataas ang ating tira. Nakawala ang ating coral trout. Sayang. Pero ganun pa man, alam ko na kaya kong balikan ang coral trout. Kailangan ko lang makapagpahinga. Kasi ang coral trout mga dudes, as long as na hindi mo nasasaktan, hindi madadala yan sila. Kahit balikan mo, kapag pahinga ka lang ng konti, balikan mo, maaaring babalik pa rin siya dyan. Pero try natin, konting pahinga lang natin dito sa ibabaw. Subukan natin balikan pagkatapos nating malod ang pana. Nangihinayang talaga ako mga dudes dahil malaki na rin ang coral trout na yun. Pero kailangan nga natin magpahinga para magsagawa ulit ng panibagong pagsisid. Dito lang tayo sa may tabi sa Morgie Island. Try natin ulit. Sana naman pagbalik natin, naghihintay siya sa atin. Pero kung magkakaroon man na ganun pangyayari, isisikapin ko talagang patamaan siya para may secure naman natin. At dito, bumalik nga ulit tayo. Dahil 2 to 3 minutes is enough para makapag-relax na tayo. At good na rin para makapag-ambush ng maganda. Pababa ako dito mga dudes, hindi talaga ako masyadong gumagalaw. Minsan, 2 sigad lang ako baba. Pagkatapos yan ay nag-free fall na rin ako dahil may weights akong ginagamit. Dahil nga ayaw ko mabulabog yung mga isda. Semi-spot, semi-strategy, at dahan-dahan. Eto na nga. Hindi nga ako nagkamali mga dudes. Hindi siya umalis. Andito siya sa ating harapan. At eto, sisiguraduhin na natin mga dudes. Sana naman, tamaan na. Eto mga dudes, sa harapan natin. Yan mismo hindi lang makita masyado dahil marky ang tubig. At eto, gumalaw siya. Kaya ayun, nung akmang paalis siya mga dudes, tinamaan natin. Naulo siya mga dudes pero hindi siya na stone shot. Na headshot pero hindi siya as in nagitek. Pero kahit pa paano mga dudes, salamat na rin. At tinamaan na rin. Malaki na ito mga dudes at ang ganda ng pagkakatama. Eto mga dudes, habang binabatak natin sa ibabaw, talagang tuwang-tuwa ako mga dudes dahil nga nakuha na natin
Sana naman ma-secure natin dahil as long as wala pa sa kamay natin ang isda, hindi natin matitiyak na siguradong sa atin. Kaya dahan-dahan nating ilahin mga dudes. Kung napapansin nyo, yan ay coral trout grouper, usuno. Malaki na yan mga dudes, mga 2 kilo. Kaya isi-secure na natin mga mga dudes, isi-secure na. Eto pa yung nangyari. Nako, ang sakit. Masakit pa sa break up. Mga dudes, sakit na yan. Tinignan ko pa mga dudes, binalikan ko pa sa ilalim. Pero dahil hindi pa tayo nakakapag-relax ng ating lungs, hindi ko na nasinundan. Kagaya nga sabi ng matatanda, kung hindi para sa'yo, huwag mong pilitin. Sobrang panghinayang ko talaga mga dudes. Sayang na sayang talaga ang coral trout o ang suno. Malaki na rin sana, pero wala tayong magagawa. Hindi para sa atin. At sana, sa pangalawang pagkakataon, may mahuli pa tayo. At dito nagpailalim agad ako mga dudes. Nagbabaka sakali na makita ko pa ang coral trout na yun dito. Kasi ang mga coral trout mga dudes, kapag tinamaan yan, ay sumusuot na yan sa bato. Pero yung nga lang, ang pagkakamali ko, hindi ko nakita kung saan siya tumago. Pero ganun pa man, nagbabaka sakali pa rin tayo na may mahuli. At dito nga, pababa ako mga dudes. Ganun pa rin ginawa ko, nag free fall ako para hindi tayo makabulabog ng isda. Dito dahan-dahan kong hinahanap yung nakawalang lapo-lapo. At dito pagbaba ko, biglang napatigil ako dahil may nakaharap sa ating coral trout. Ito siya, mas maliit nga lang sa kanina. Kaya siyempre, sisiguraduhin na natin to. Ayun, magandang pagkakatama mga dudes. Nasa katawan ng tama niya. Kanina kasi, nasa ulo. At ngayon, nasa katawan. Kaya sinisikure ko na ito. Sayang din naman kung makakawala pa to. At ang pangit na rin mga dudes kung makawala pa dahil may sugat na. Sana makita pa natin ang lapo-lapo na malaki para sa susunod natin pagpanay may secure na natin. Pero salamat pa rin sa blessing kahit papaano mayroon pa rin tayong nahuling lapo-lapo. Alam niyo ba mga dudes, ang lapo-lapo ay isa sa pinakamahal na isda dito sa El Nido. At ito ay paborito ng ating mga kaibigang Chinese. Pero binibili nila ito, buhay. Kaya mga dudes, nasa tamang timbang dapat ang lapo-lapo na ibibita po sa kanila. Yung hindi siya bababa ng 5 gramo at hindi rin siya tataas ng 1 kilo. Pero pag lumampas na, nagkakaiba ang presyo. Pero sa pamilihan mga dudes, sa ating mga kapwa villagers lang, binibinta ko lang ang isdang to sa halagang 130 pesos. Para kahit sila, makatikim ng sariwa. At dito, bumaba ulit ako mga dudes. Nagbabaka sakali may dagdag tayo sa ating pantinda. Meron na rin tayong mga nahuli pero kailangan makadagdag pa tayo. Bumaba ako sa area ito mga dudes kung saan nakita ko yung cinnamon fish ulit. Same spot pa rin kung saan ko nahuli yung lapo-lapo. Baka sakaling may lumapit. At dito naghintay pa ako ng ilang segundo. Ito lang mga tips mga dudes. Pag nakasa ilalim ka na, hindi mo kailangan gumalaw na gumalaw para makapag-ipon ka pa ng oxygen. Dito naghahanap pa rin ako. Baka sakaling may lumapit na isda. Kung sakasakali naman na lumapit na isda, isisiguraduhin na natin. At sana huwag na maulit yung nangyari sa lapu-lapu kanina. At dito, meron ako napansin sa malayo, nakaharap sa atin. Hindi ko maintindihan pero nakaharap mga dudes. Eto, tinira ko na lang. Nagbabaka sakali na sana tamaan. Ayun, tinamaan pero naanin na ko mga dudes. Isa pala itong kitong. Akala ko kung ano na mga dudes dahil nga sa visibility ng tubig natin, hindi natin napansin kung anong isda dahil nga nakaharap. Saka ko lang siya na laman na isa siyang kitong nung nakatakilid na siya. Kaya na-secure natin at pwede na ito mga dudes. Pandagdag na rin ito sa ating pambenta. Ang rabbit fish mga dudes, okay itong kung tawagin. Ito ay isa sa napakasarap isigang, lalo na kung piprituhin mo rin ang isang ito. Pero mag-ingat lang tayo mga dudes sa paghawak ng ketong. Dahil nga kung napapansin nyo, yung parting likuran nito, puno ng spikes na kapag natinig ka, talagang mapapaaray ka sa sakit. May mga venom kasi ito mga dudes, na kapag natinig ka, ay may iwan sa loob at talagang magbibigay ng matinding sakit. Kaya ang ginagawa ko, bago ko ilagay mga dudes sa aking tuhugan, pinapapurol ko muna ang kanyang mga tinik. Ganitong ginagawa ko. At syempre, bago ko ilalagay sa tuhugan, sinisigurado kong patay para hindi na gumalaw-gulaw pa. Ito ay pag-iingat lang sa ating mga kapwa espero. Syempre, safety first muna bago ang lahat. At dito, pagkatapos natin may secure ang kitong mga dudes, nagpaunahan lang ako. Siguro mga nasa 10 metro lang ang layo kung saan ko nahuli ang kitong. Dito nag-ambush ako dahil alam ko meron ng agos. Bumaba ako sa ering ito. Paboritong ambushan ng isda ito mga dudes. At eto,
nagkaroon ako ng fish call. Nagbabaka sakali na lumapit. Mainam ang fish call mga dudes sa mga ganitong visibility dahil hindi nila nalalaman na nag-aabang ka dun. Kunting fish call lang dahil ang ibang isda mga dudes ay masyadong mataas ang kuryosidad. Kaya ito, palinga-linga, kaliwat kanan, nag-aantay na baka sakali may lumapit. Dito nga sa aking kanan, eto, may napansin akong palapit sa atin mga dudes. Kaya syempre, anong gagawin natin? Kailangan i-aim natin ang ating spear gun para mahuli natin. Bagamat malabo, titiyakin natin tamaan. At eto na nga, lumapit na nga. Eto, tinamaan. Uulitin natin mga dudes. Eto siya, tatamaan natin. Ayun mga dudes, napakagandang tama. Alam niyo mga dudes kung anong isda yun? Ito ay tinatawag nating mga agat o mangrove snapper. Isa na naman natin nahuli. Pandagdag naman sa ating pambenta mga dudes. At sana naman, ma-secure natin ang isdang ito para naman may maibenta tayo. Salamat din sa mga blessing. Mga agat mga dudes kung tawagin namin ito, sa pangalan pa lang, medyo kakaiba. Kaya mga dudes, mainam na huwag mong hahawakan ng parte ng kanyang bunganga. Dahil sa pangalan niyang mga agat mga dudes, talagang kakagatin kanyan. Kaya mag-ingat kayo mga dudes. Kung sakali makahuli kayo nito, isecure nyo muna ng patay ng isda bago ilagay sa inyong tuhugan. At eto na nga, nasecure na natin mga dudes ang mga agat o mangrove snapper kung tawagin. Sa harap kasi nito mga dudes, sa harap ng Mogi Island, palibot ng Talaw-tawan, ay may mga mangroves. Kaya madalas itong tirahan ng mga mangrove snapper. Kaya hindi na nakakapagtataka kung makakahuli tayo ng mga mangrove snapper dito. At dito mga dudes, hindi ko na nabidyohan, nakadagdag pala tayo ng bluefin trevally. At pagkatapos nga niyan mga dudes, sinundo na tayo ni Dudes Dongdong. At syempre tanghali na, it's time to eat. Kailangan natin makakain mga dudes dahil nga huwag natin kalilimutan na kumain. Dahil habang nag-enjoy tayo sa ilalim dagat, hindi natin napapansin na tayo nagugutom. Paalala lang sa ating mga kapwa espero, huwag din kalilimutan uminom ng tubig para iwas dehydration na rin mga dudes. Syempre, dito nagpahinga lang kami saglit ni Dudes Dongdong pagkatapos kumain. Nag-relax lang muna kami dito. At pagkatapos ng mga dudes, back to the water na. Dito, sa area ito, merong creek. Dito madalas ko rin paggawa ng ambush. Pero dahil wala tayong nakita, sige, antabay tayo kung ano mahuhuli natin. Sana naman may madagdag pa tayo ngayong hapon para naman makadagdag pa tayo sa ating pambenta. At pagkatapos na ng mga isang oras na pahinga mga dudes, warm up dive ulit tayo. Syempre, medyo matagal-tagal din tayo nagpahinga kaya ganun ulit, babalik tayo sa dati. I-re-exercise ulit natin ang ating lungs para makapagsagawa tayo ng mahabang pag-ambush. Dito, nag-free fall ulit ako. Nag-aantabay ako kung sakaling may lalapit na isda. At kung wala naman, ay agad tayong babalik sa taas para makapagsimula ulit ng panibagong pagsisid. Kung wala kang mapansin sa ilalim, bumalik na tayo mga doon sa taas at maghanap ng magandang spot. At dahil nga wala tayong nahuli sa ating unang pagsisid, lumipat nga tayo ng ibang area mga dudes. Dito nag-abang ako sa ilalim. Pero mga dudes, ito nakakatakot sa lahat. Medyo nagbago na ang visibility ng tubig, mas lalong lumabo. Ang dahilan nito mga dudes, dahil sa current. Dahil ang current ay nagmula sa ilog, kaya napapadpa dito sa reef. Kaya ganito na ang kulay ng tubig. Ang ginagawa ko mga dudes, hindi na ako lumalangoy ng malalim. Dito na ako sa may kalagitnaan at nagpifish ko lang ako. Nag-aantay na baka sakaling may lumapit. May mga kuryosidad yung mga isda, kaya pag may napansin nilang may ibang huni silang naririnig, ay agad silang lumalapit, kagaya ng area ito. At ayun na nga, dahil sa curiosity, nakahuli na naman tayo ng Spanish flag snapper o saging-saging kung tawagin. Mainam na ito mga dudes, kaysa sa wala tayong mahuli. Kinuha ko na rin ang isdang ito, hindi naman kalaki yan, pero pwede nang pandagdag sa ating pangbenta.
At dito na nga, mga dudes, habang nagpapahinga tayo sa may mababaw, meron akong napansin na isang ulo ng isda. Dito lang, malapit sa atin. Sa may likod lang ng corals na ito. Diyan ko siya napansin, kaya ang ginawa ko mga dudes, nagbawas ako ng load ng guma at nilapitan ko. Tinutukan ko at tinira ko mga dudes dahil alam ko, isa itong isda. At hindi nga tayo nagkamali mga dudes, isa palang coral trout grouper ang ating nahuli sa mababaw lang na parte. Dahil masyadong mataas din ang kuryosidad ng isdang ito mga dudes, kaya lumapit. At ayon, isang magandang pagtama. Nadala naman natin mga dudes ang isa ito. Dagdag na rin sa ating pambenta. At okay, syempre shoutout muna natin mga idol. Shoutout kay Kim Kim ng Pasadena. At kay Idol Rodrigo Junior Pilapil also ng Pasadena. At syempre huwag natin kalilimutan ang ating bagong kaibigan ng sa Zambales Spearfishing. Maraming salamat sa inyo mga idol sa pagsuporta ng ating YouTube channel. At sa lahat po ng gusto po magpa-shoutout ay mag-comment lang po sa ating comment section. At dito, na-secure na natin ang ating lapo-lapo. Itong ating huling isda sa araw na ito. At sana naman, makabinta na tayo mga dudes. It's time to go home na. Let's go na. Uwi na. Malamig na at malakas na ang hangin. Let's go. Order na. Okay, dito na tayo mga dudes. Load. Magbinta na tayo ng ating nahuli. Kahit magkano lang. Importante ay meron tayong maibinta. Okay, salamat sa pumay kapal at ingatan tayo. At salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin. Maraming salamat. At sana ipagpalain din kayo ng pumay kapal. Okay. Isda kayo dyan, sariwa, kararating ko lang. Sa pamamana. Ayan pa oh. Badloon.